Well, dito sa Puerto Princesa, it's my third time around, no, so 2017, 2018, and this time is 2025, and nagbalik na ho tayo. So far, ang changes ng napansin ko dito mula noon ay yung airport na mas pinaganda, mas lalong gumanda. Oh, world class yung datingan ng kailang airport. Hindi ko naman masabi din world class pala kasi di pa nakapunta sa ibang ibang bansa. Anyway, so yun. Impression ko sa Palawan City after 7 years. Hindi pala Palawan City, Puerto Princesa after 7 years. Siya, parang tumahimik. Oo, ibig ko sabihin parang mas kumunti na lang yung tao. Di ba? Parang hindi siya ganun ka-busy ang lugar. Siguro naman dahil sa ako ay napunta na rin sa maraming mga lugar malalaki, no, ng mga syudad, na mga mega cities and metro cities and provincial capital town, no. So mako-compare ko na siya. I mean, parang si Palawan, Puerto Princesa ay hindi na siya ganoon ka laki, no, para sa akin, no. So, kasi syempre nitong mga nagdaang araw matagal-tagal na rin lagi natin narinig ang tungkol sa Puerto Princesa City na sabi ko ibig sabihin pala ng Puerto Princesa City kalibel niya na ang mga highly urbanized city kasi di ba highly urbanized city na siya. So isa siya, in fact isa talaga sa number 2 or second to Quezon City, si Puerto Princesa City as fastest growing economy sa lahat ng mga highly urbanized cities. So, ilan ba ang highly urbanized cities sa Pilipinas? We have 33 HUC. So pangalawa ang Puerto Princesa. Pag pinag-uusapan naman yung mabilis ng fast growing economy. So congratulations sa mga taga Puerto Princesa / Palawan. Kasi ang progress na to ng Puerto Princesa City ay para ho to sa inyong lahat. Ibig sabihin may kinabang ho kayo niyan, number 1, kasi kayo mga taga rito, mga local. So dito yon mag-iikot, magse-circulate yung kapirahan, no, yung GDP sa lugar ninyo. Kaya magaling. So naisip ko siya na ka-level niya ang Cagayan de Oro City, Iligan City, Butuan mga Cagayan de Oro City, Iligan City, mga General Santos City, no, o di kaya yung mga mga Lapu-Lapu City, yun, hindi pala, or Iloilo City. So hindi pala, no, masyadong malayo pa rin pala itong si Puerto Princesa City, Palawan pag usaping development, o like mas maraming mga malalaking hotel. Meron siguro hotel dito, baka wala na sa sentro, wala na sa center, dito sa city proper kung saan tayo nakatayo ngayon. So ibig sabihin yung mga shopping malls na napakarami, mga IT parks, mga BPO, mga business districts, no. So di ba ang mga metro cities natin sa Pilipinas, meron tayong mga BPO, mga IT parks, di ba? So for example, Lapu-Lapu City, marami. Meron tayo sa Jensan, di ba? Meron din sa Butuan, meron din. So yun, ibig sabihin parang sa lahat na napuntahan ko so far na mga highly urbanized cities, ito yata si Puerto Princesa City ang parang pinakabata, I think pinakamaliit, pinakabunso, na parang gano'n, no, pinakamaliit na highly urbanized city na napuntahan ko. Mas mas malaki pa dito, or mas malaki pa si Tacloban City. Kasi bago ako na Puerto Princesa City, Palawan ang highly urbanized city na pinaka-list, no, nasa para sa aking rating sa ranking, no, siya yung pinakamababa. Yung di pala, I don't know, Butuan ba o Butuan pala, Butuan, tapos yun, second to dala si Tacloban. So yun, Butuan. So akala ko sila na yun na sa pinakababa na ranking ko lang, impression lang naman, So yan pala, ito pala si Puerto Princesa City, Palawan. Bakit? Kasi walang taxi dito. I mean, mayroong taxi, oo, pero yung taxi nila parang exclusive lang yata sa airport. Wala ka makikita nga nananakbo. Mas maganda pa sa Jensan kahit paano ang taxi nila, ganoon din naman, airport lang, pero at least may makikita ka sa kalsada na pwede mo parahin, yun, di ba? So dito wala, pero may jeep din naman, okay din naman. Lahat naman yata ng mga metro cities may mga jeep, di ba, na rota. So ito yung anong kanina to dito, Burgos Street, tapos ito naman siya ay Avenue daw.
Rizal Avenue. Okay? So, Rizal Avenue ang ano natin ngayon, kinatatayuan. So, siya yung pinaka maliit na highly urbanized city na napuntahan ko, pero okay naman, maganda pa rin naman siya. Yun nga lang talaga, hindi siya ganun ka-accessible dahil meron silang tinatawag na national road dito. Ito yata yun na bawal daw ang tricycle. Oo, tama ba? Pero bakit may tricycle? Basta hirap ito sumakay sa tricycle kasi parang 2 rides. May mga area na it takes 2 rides bago ka makabalik sa iyong tinutuluyan. Tapos meron silang ano dito, tuk-tuk ba yun? Parang habal o ano yun, back ride. Parang back ride tawag sa mga motor dito. Apps din yun, kailangan mo rin i-booking. And ano pa, yun lang, impresyon ko. Sino bang kamukha niyang syudad? Siyempre, wala akong masasabing kamukha niya. Oo, iba naman kasi ang forma nito. Wala siyang kahawig. Pero, ganito na lang, siguro. Para siyang Legazpi City ng Albay na may pagka Jensan. Hindi rin Jensan. Kasi ang Jensen kasi alikabok, no? Alikabok no, maraming. Iwan ko ba bakit ganoon ang Jensen, no? Maalikabok. Anyway, so ano siya? Para siyang Legazpi na mas malinis version, na mas malaki version, na mas maluwag version. Legazpi City ng Albaya, tapos para din siyang Tacloban City na bata version. Oo, kasi ang Tacloban City kasi kapag kaandun ka sa syudad nila, banaag mo yung kalumaan ng syudad nila. Hindi ko alam kung gano'n ba kaluma kung ancient city ba si Tacloban City, like Iligan, Cebu City, and some other cities, no? Na 1500s, 1600s naging syudad, na sila, munisipyo na sila, syudad na, or ano ba tawag dyan, founded na. So siya ay parang batang Tacloban, ganun din, batang Tacloban na para siyang Jensen na malinis version, na ganun din, na parang Legazpi Albay na malawak, spacious na Albay style, parang ganun. Albay na malawak version, maliwalas. So, di ko alam kung saan ang pupuntahan ko ngayon. Siyempre tatanong tayo sana ng mga local dito kung saan yung Baywalk nila. Baywalk yung puntahan natin. Tapos ano pa ba ang hitsura? Pero siyempre ako referring lang ako dito sa sa aking kinatatayuan ngayon paglabas ko ng accommodation. Tapos ito nakita ko na kalsada na kalye. So parang may hawid din siya sa Baguio, ganun. Malinis din kasi sa talagang Palawan. I think Palawan is isa sa pinakamalinis ngayon sa bagong survey. Davao City, Baguio, and ito Palawan, Puerto Princesa. Yung top 3 cleanest city. Di ako sure, ha. Basta nakita ko lang yun. Baka yung Iloilo yun, or Iloilo, Palawan, and Baguio, or Davao, Palawan, Iloilo. Basta pasok ang Palawan sa cleanest city in the Philippines. Palengke, okay. Yung SM doon, ang SCC dito. Dito din. Okay. Salamat ko, ha. So ito pala yung yung papuntang Baywalk. So lakad tayo dito. Rizal Avenue, corner Burgos. Confusing yung dito. Yung kalye. Di ba yan ang mga tricycle, Yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, every city is unique, pero siyempre para mas madaling ma-explain, kailangan natin ng mga references, no, ng mga other cities para ma-featured out ninyo, no, or yun, kung ano hitsura ng isang lugar. Mayroon ba siyang kahawig, kanino, parang ganun, kamukha. Saan ba siya mas malapit na maihahambing? So Puerto Princesa City. So siya, yan na nga, bali para siyang Legazpi City na malawak, malapad version. Spacious. So, para siyang Tacloban City na bata. And para siyang General Santos City na walang alikabok. Oo, walang gabok galing sa kalsada. Tapos para siyang yun lang yung makita kong medyo hawig sa kanya. Tsaka Baguio, yun, sa linis naman, para yung Baguio style.
ano to, hotel. Aldea Hotel. FM. O nga pala, Palawan is, pag sinabing Palawan, Palawan Pawn Shop. Walay puskus, walay hasol, walay kuskus balungos, walay hasol. Ayun, ito rin yung pinakano nila, headquarter. Palawan Pawn Shop. Head office yung doon, yung maliit lang, luma. Or no, so ito yun. Ganda no, maganda ang ano, Palawan. Puerto Princesa pala. O nga pala, ang ano dito pamasahe, papuntang Balabac and El Nido sa taxi, ang mahal 7,000 pesos. Kapag ano naman van 700. Ang travel time is nasa 5 to 6 hours. Tagal pala no. Pero may bus naman siguro. Tanong natin kung may mga buses ba dito papuntang papuntang El Nido na makapag-explore naman sa El Nido. At i-meet natin si Katrina Halili kasi taga doon pala yun. Ako na may nakapag El Nido na. Pero siyempre iba naman noon sa ngayon, kaso nga lang ako'y na-shock sa pamasahe nga, 7,000. Grabe naman, mahal. Sa van 700. So di ko alam kung afford ko yon. PLDT. Okay mga puto bongbong. Yan, Rizal Avenue, corner Rojas. Hindi bukas kundi ngayon, Puerto Princesa City. Oh, ganda no, linis no. Meron din yata silang street sweeper maintenance sa lugar. Kaya maintain yung linis. Kita ko naman kanina pagkalabas ko ng airport, may mga nagwawalis. Kahit pa maaga pa no, alas 6. Oh, ito na yung baywalk nila. So ito yung impression ko syempre kasama na yung sa airport. Ganun din ang mga tao, hospitable. So syempre business, 'di ba? So kailangan nila talagang maging hospitable sa mga guest. No, so sana nga lang ay hindi lang sila sa mga guest mababait, sana sa mga locals din nila. Sana walang discrimination na porke taga local, taga rito eh hindi nila ngingitian ng ganun ka tamis, 'di ba? Kasi syempre hindi naman 'yun tutuloy sa mga transient inns, mga transient homes. Hindi naman yan mag-a-avail ng mga travel and tours. Hindi sila magkakaroon ng komisyon. Kaya kapag ka mga dayo, mga turista, siyempre talagang ngingitian nila yan na napakatamis kasi pera yun yung kapalit ng tamis ng ngiti at pag i-entertain, pag accommodate is pera yun. Alright, meron silang university, Holy Trinity University. Okay. Holy Trinity University, di ba parang dyan di ba na dyan nag-aral si Gerald Anderson sa Jensen. Okay. So yun, accommodating, no? Which is well-oriented talaga siguro ang mga tao, mga taga Puerto Princesa sa mga ganyang bagay. Kasi nga sila, tourist spots. Medyo nga lang, kumunti na lang yung ang turista ngayon sa Pilipinas ay nasa nasa Siargao, Cebu, Siargao, Bohol, Boracay as is no, maintain despite sa napakaraming issue ng Boracay, pero may pa rin namamasyal. Pero dito sa Palawan Island parang madalang lang, walang masyadong nag-hype ng mga vlogger, ng mga celebrities. In fact may mga vlogger na nagreklamo sa sobrang mahal daw ng pamasahe. So isa na ako doon. Pero yung reklamo ko lang naman ay pamasaheng Puerto Princesa papuntang El Nido, 700. So ewan ko kung reklamo ba ako noon. May pala dito, iglesia lokal ng distrito, lokal ng Puerto Princesa. So yun, bali mahal ang kanilang pamasahe. Yan ay siguro yung hindi ko talaga ma-appreciate sa Palawan Island / Puerto Princesa. Dito naman yung back ride 30 pesos naman pamasahe. Tapos tricycle parang 15 yata. Parang sira yata yung kaya lang baywalk ngayon. So hindi tayo yan mai-enjoy kasi parang maputik. Maganda to dati. Oo. Tapos may mga seafoods, ang dami din. Mura lang. So di ko alam ngayon kung ganun pa rin ba yung presyohan. Tsaka yung view, parang
Baka ni-renovate, no? May pinagawa siguro sila. Sarap ng mga luto. Amoy ko na yung seafoods. Pinhason, Kabibi. Barangay Maligaya. Ano mga apelyido dito ng mga mga barangay officials? Palangka, Salvatos, sorry if mali ako sa pagbigkas. Jefferson P, Bonete, Marshall, Arroyo, Palangka ulit, Herrera, Torres, Arroyo ulit. Okay. Yan, may mga naglalakad pa rin papuntang Biwok. So puntahan na natin at isama na natin kayo, siyempre. Yan lang impression ko. Ano bang masasabi ko sa ano bang first impression ko sa Puerto Princesa after 7 years. So yan na nga, no, medyo parang tumahimik yata, kumunti ang tao. So dahil nga din sa perspective ko na nanggaling ako sa mga malalaking syudad, been to Davao City, Cebu, Bacolod, Iloilo, Manila, Baguio, na grabe ang tao. Tapos ano pa, Cagayan de Oro City, Iligan City, Butuan City, di ba? Tacloban City. So yung mga lugar na 'yon napuntahan ko na hindi siya kagaya sa mga lugar na 'yon na sobrang busy ng kalye, sobrang busy ng daan. Yun lang. So sunod nating video is dito naman Puerto Princesa City Baywalk vlog. Okay?